Isang bituing umaangat sa tech. Lewis, ngayon, sino ang pinakapasasalamatan mo? Siyempre, ang aking ex-girlfriend. Si Wayne. Naiisip mo pa rin siya. Hindi, pinasasalamatan ko siya nang ako'y nasa pinakamababa. Iniwan niya ako. Ang pagtataksil niya ang nagpamulat sa akin. Ang karera lang. Ang pinakamataas na tagumpay ng isang lalaki. Sino ba itong si Wen? Isang mayaman at gwapong tulad ni Kaiden. Nagagawa pang magloko. Hello sa inyong lahat. Ako si Wen. Kapag pinanood mo na ang videong ito, ibig sabihin patay na ako. Namayapa dahil sa cancer. Nang si Kaiden Lewis ay nasa pinakamababa, ako ang nagloko, at siya ang iniwan. Wayne, magkakasal na tayo. Bakit ka nagloko? Kaiden, hindi na kita mahal. Mas mabuting bitawan na lang, para sa ikabubuti ng lahat. Ano ba ang maganda kay Miles? Bakit siya ang pinili mo? Perpekto si Miles. Mas maganda ang karera niya kaysa sa'yo. At mas matatag. Tingnan mo ang karera mo ngayon. Nakarating na sa pinakamababa. Kaiden, kasama ka. Gusto mo akong pakasalan? Naghiwalay na tayo. Hiwalay na. Wayne, 7 taon. Hindi ako makapaniwalang ganyan ka. Okay. Tapos na ang palabas. Oras na para bitawan. Bakit hindi mo sinabi kay Kaiden ang tungkol sa cancer mo? Ang totoo tungkol sa cancer mo? Nagsisimula pa lang ang negosyo ni Kaiden. Panahon na para ibigay niya ang lahat. Hindi ako pwedeng maging pabigat sa kanya. Kapag matagumpay na siya, saka ko lang sasabihin sa kanya. Talaga? Ni hindi alam ni Kaiden. Lewis, kung nakita ka niya ngayon, siguradong magsisisi siya. Ganoon ba, kung hindi niya ako iniwan? Nasa Bulgari siya nag-afternoon tea. Sa totoo lang, nakita ko siya kanina, sa tabi ng basurahan ng supermarket. Namimili ng mga tirang pagkain. Ang mga videong ito na kinunan ko, ay pwedeng ilabas, pagpatay na ako. Hindi. Wayne, hindi ka mamamatay. Hindi na ako magbi-video. Huwag kang ganyan. Kung ayaw mo, tawagin ko na lang na recovery diary. Sige, huwag kang magalit. Ganito na lang, malamang nagsisimula na ang supermarket ng libreng testing ngayon. Tara, tingnan natin kung ano ang masarap. Pwede tayong mag-video pag busog na. Hindi yon. Bibilhan kita, okay? Ay, hindi na kailangan. Ang sakit kong ito, sayang lang ang gamot. Hindi rin naman ako mabubuhay, kaya mas mabuting tipirin na lang ang pera. Magastos ang startup ni Kaiden. Pag namatay ako, ibigay mo ang pera kay Kaiden. Ganyan-ganyan ka na. Paano mo pa siya naiisip? Sasabihin ko sa iyo, ang supermarket na ito, tuwing gabi ang tinapay, ay inaalis, tapos itinatapon sa basurahang ito. Nakapak at malinis lahat. Karaniwan, ang maliit na piraso, ay nagkakahalaga ng mahigit 40 piso. Ngayon, libre na. Wayne. Wayne.
Iwanan mo ako para lang mabuhay sa mundong ito. Mukhang isusuko mo ang ating samahan para sa isang pagkakamali. Hindi ka naman mas mabuti sa akin. Nakita ang kakilakilabot niyang wakas. May partikular ba kayong nararamdaman? Karapat dapat sa kanya yon. Sigurado ako ngayon, nagsisisi na siya ng husto. Walang malayong pangarap. Pero, salamat din sa kanya. Kaya ako kasama ni Lulu. Isang dominante at makapangyarihang si. Ang ultimate couple ko, ang mundo ay parang isang malaking nobela lang. Si Wayne ang masamang karakter na gumawa ng lahat at namatay ng malungkot. Mukhang talagang may sakit si Wayne. Namatay ng napakasakit. Pero wala talaga akong ginawang mali. Ang tanging masamang bagay ay ang iwanan si Kaiden nang siya inasa pinakamababa. Ang drama ni Wayne. Hindi niya makikita si Kaiden na magtagumpay, naghahanap lang ng atensyon. Mukhang patay na talaga siya. Nakita ko ang kanyang account sa Weibo. Ang pangalan ay One Revival Coupon. Nag-post siya ng 10 video. Hindi ba nakita ni Kaiden? Oo. Tungkol sa akin ngayon, ang aking pag-ibig at karera ay parehong sumisikat. Pero si Wayne na nag-iwan sa akin ay naging alikabok na at tuluyang nawala. Ngayon nga, nagli-livestream na ako. Ni hindi man lang siya sumasagot. Ikaw ang may kagagawa nito. Hello sa inyong lahat. Kapag nakita nyo na ang video na ito, ibig sabihin patay na ako. Tulad ng nakikita nyo, may sakit ako. Ngayon, ang ulo ko, mas makinang pa ba ito kaysa sa bumbilya? Kaya nga, ang boyfriend ko sa loob ng 7 taon, nakipaghiwalay kay Kaiden. Ako ang nakipaghiwalay. Ako ang umayaw sa kanya. Pero narinig ko na may bagong girlfriend na siya. Apat na buwan lang pagkatapos naming maghiwalay, nagkaroon na siya ng bago. Bastos talaga siya. Ang bilis niya akong makalimutan. Pero maganda naman ang bagong girlfriend niya. Sana'y maging masaya kayong dalawa. Naiinggit talaga ako sa kanya dahil malusog ang katawan niya. At maaari niyang pakasalan ang taong mahal niya. Pero okay lang. Mas mabuti pang, nagalit kayo sa akin kaysa maawa. Kahit papaano, naka-move on ka na. Nagsimula ka na ng bagong buhay. Mas mabilis lang talaga kaysa sa inaakala ko. Medyo galit ako. Kaiden, ayoko nang magustuhan ka. Patay na ba talaga si Wen? Ako ang nakipaghiwalay. Ako ang umayaw sa kanya. Sabi mo na wala siya. Kaya pagkatapos noon, hindi mo na siya muling nakita. Nakita ko siya ng ilang beses. Siguro nagkataon lang. Baka sa nakaraang buhay, mga magkaaway kami. Hiwalay na kami, pero nagkikita pa rin. Hindi ko lang alam kung bakit. Tuwing nakikita ko siya, parang lalo siyang humihina. Ito ang kapalit ng pagtataksil. Ano mang itinanim, iyon din ang aanihin. Karma niya ito. Tama ang mga komento. Ang mga nagtaksil sa tunay na pagmamahal ay dapat magdusa ng matindi. Mukha siyang lubhang pagod, siguro dahil karapat dapat siya roon. Wangsin. Doktor. Huwag niyo akong iligtas. Ayoko ng mga iniksyon. Huwag niyo akong iligtas. Puno ng butas ang katawan ko. Parang may mga langgam na gumagapang sa buong katawan ko. Ayoko ng mga karayom. Hayaan niyo na akong mamatay.
Ayaw ko ng iniksyon. Hindi. Bigyan mo siya ng mas maraming pampakalma. Hayaan mo na akong mamatay. Bakit ako nabubuhay pa? Hindi. Hindi. Huwag kang matakot, Wayne. Nandito ako para sa'yo. Huwag kang matakot. Gagalingin kita. Ano ang saysay? Wayne, bakit hindi mo sabihin ang totoo kay Kaiden? Noong si Kaiden ay, iniwan ko siya sa pinakamababa niyang pagkakataon. Ngayon, may bagong nobya na siya. At ako, bumalik ako sa kanya. Sinabi kong may sakit ako. Ano ang ibig sabihin nito? At nang tayo ay naghiwalay, ang awkward talaga. Akala mo ba pakakasalan mo ako? Malamang, sobrang galit na niya sa akin. Puro peke lang iyon. Matatanggap mo ba talaga na siya ay kasama ni Lulu? O na makalimutan kanya ng tuluyan? Miles, nakikiusap ako sa'yo. Bago ako mamatay, dalhin mo ako para makita siya. Nakikiusap ako sa'yo. Habang buhay pa ako. Mula sa balkonaheng ito, makikita mo ang tapat na bahay ni Kaiden. Wayne, hindi ba ito ang damit pangkasal na dinisenyo mo? Noong ikaw ay nakatakda ng ikasal. Ang isinuot mo. Handa ka na ba? Pwede ka na bang lumabas? CJ, lalabas na ako. Ano nang nangyari? Bakit ka umiiyak? Wayne, ikaw ang pinakamagandang nobya. Hindi ba iyan ang damit mula sa ating kasunduan? Paano ito nandito? Nang ako'y nasa kailaliman, pinili niyang iwan ako. Kasama ng tinatawag na kaibigan sa pagkabata. Tumakas siya, at iniwan akong lubusang napahiya. Ngayon, maghihiganti ako. Ibibigay ko ito kay Lulu. Saka lang, makakapaghiganti ang galit ko. Yung wedding dress na to, hindi ba yan yung nasa malaking screen? Totoo kaya ang sinabi ni Wen? Ito ba yung footage na kinunan ni Wen sa lugar ni Luis noon? Wayne. Bakit? 7 taon. 7 taon. Isang hakbang na lang. Bakit mo ako muling iniwan ng hindi lumingon? Bigla kang nawala sa buhay ko. Galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo. Huwag kang ganyan. Kaiden. Kalimutan mo na ako. Mas magiging maayos ang pakiramdam mo kapag nakalimutan mo na ako. Hindi ba umiiyak si Kaiden? Hindi niya talaga nakalimutan si Wen. At talagang may sakit pala siya. Hindi siya nagsisinungaling sa amin. Kung hindi nagsisinungaling si Wayne, namatay na siya. Bilis, mag-comment kayo sa stream. Mag-comment, sabihin niyo kay Kaiden, patay na si Wen. Tama, Kaiden, patay na si Wayne. Emma Lewis. Sabi sa comments, patay na raw si Wayne. Ano? Impossible. Hindi pwedeng mangyari iyon. Siguro siya ang nagbayad sa mga online troll na ito. Kasi nga, kaya niyang pumunta malapit sa bahay ko. Nagmamatsyag sa akin ng palihim. Kaya madali lang para sa kanya ang magmanipula ng opinyon ng publiko. Siguro nagsisisi na siya. Simula nang lumabas ako ng bahay. Siguro nakita na niya, ako at si Lulu na magkasama.
Siguro sobrang nagsisisi na siya. Wayne! Wayne! Ray, ayaw mo talaga akong makita. Miss, pasensya na, ikaw ang pasyente. Ang bilis mo namang tumakbo. Kung hindi ako tatakbo, mahuhuli niya ako. Ayoko niyang makita ako, na ganito ang itsura ko. Gaano na katagal? Ganito na ba kalala ang lagay mo? Nagsisisi ka bang nakasama mo siya? O sinasabi mo ba, gusto mong dalhin siya para lumapit sa akin at humingi ng pagkain? Huwag kang lalapit. Ang amoy na ito, bakit pamilyar? Iyon ang amoy ng sabong pangkatawan na binili ko para sa kanya. Hindi ko inaasahang hindi pa niya pinalitan. Akala ko, napakagaling ng kasintahan mo noong bata pa kayo, na wala ka man lang oras para kausapin ako. Mukhang wala naman siyang kakaiba. Kung gusto mo akong dalawin sa hinaharap, huwag kang mahiyang dumalaw ng hayagan. Hindi kita pagtatawanan. Pagkatapos ng lahat, ikaw ngayon para sa akin ay isang taong walang kabuluhan na lang. Talaga? Wala na ba talaga akong halaga ngayon? Siyempre. Dapat kitang pasalamatan ng maayos. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang buhay na ito. Ang taong pinakamamahal ko ay si Lulu. Salamat sa iyong pagtataksil. Hindi niya ginawa iyon, Kaiden, siya lang ay. Kung gayon, hiling ko sa inyong dalawa ang 100 taon ng pagkakasundo. Wayne, pupusuan kita, at mabubuhay ako ng masaya para lang ipamukha sa'yo. Sabihin mo kay Kaiden, patay na talaga si Wayne. Ay, Yang. Galit ka pa rin ba kay Wayne? Hindi. Ang kabaliktaran ng galit ay pag-ibig. Sa puso ko, matagal na siyang patay. Lulu, huwag kang mag-alala. Ang isang matagal ng patay, hindi biglang lilitaw para makipagkumpetensya sa'yo. Ang pag-ibig ko ay para lang sa'yo. Emma Lewis, mukhang patay na talaga si Wayne. Tingnan mo. Kapag nakita mo ang video na ito, ibig sabihin patay na ako. Namatay dahil sa cancer. Impossible. Wayne, paano ka namatay? Kaiden. Nagsinungaling yung matandang babae. Sabi niya, isuot mo raw itong agimat. Laging ligtas ka. Pero namamatay na ako ngayon. Hindi mo dapat to isusuot. Itinapon mo ba? Kaiden. Bukas, hindi na kita magugustuhan. Sabi nila, 21 araw, nakakabuo ng bagong ugali. Bukas ang 5 buwan mula nang maghiwalay. Lampas 5 set na ng 21 araw. Bakit hindi pa rin ako nasanay? Sa di mo pagiging malapit sa akin. Kaya pala ang haggard mo. Kaya namamatay ka na. Kaiden, yung breakup ni Win, hindi ba't hindi pa gaanong matagal yon? Noong nagloko siya, okay naman siya, di ba? Paano nangyari, tapos ganyan na siya ngayon? Tama ka. Siguro, nakita niya tayong magkasama. Kaya ngayon, di siya masaya at gusto ng gulo. Sino ba ang nakakaalam sa mga pakulo niya? Hindi ako naniniwala sa taong nagtaksil sa akin. Emma Lewis, hindi ba dapat tingnan mo mismo? Hindi. Mula ngayon, kung ano ang sabihin ni Wayne, hindi ako maniniwala. Kung gusto niyang magpanggap na biktima, hayaan mo siyang mamatay. Yang, nasa iyo pa pala itong agimat.
Tulong! Wayne, dinadalhan kita ng paborito mong xiaolongbao. Nasaan si Wayne? Anong nangyari kay Wayne? Ano nang ginawa ninyo sa kanya? Bakit hindi ako naabisuhan? Wala na siya. Ano nang ibig mong sabihin, wala na? Nasaan na siya? Dalhin niyo ako sa kanya. Hindi ko alam kung nasaan siya. Lumabas siya. Lumabas? Bumangon siya at naglakad-lakad. Tapos bigla na lang siyang gustong lumabas. Bakit niyo inayos ang kama niya? Hindi ba dapat ayusin ko ang kama niya? Wayne, hintayin mo ako. Wayne, saan ka pupunta? Paano ka nakakapagmaneho? Bumaba ka. Ito na siguro ang huling pagkakataon kong makalabas at mamasyal. Hindi ba ito yung line na binuo ni Kaiden? Gumana! Ang galing! Ang hirap ng pinagdaanan niya araw-gabi. Sa wakas nagbunga rin. Hindi na magtatagal. Nasa larangan na siya, ang bituing umaakyat na hinahabol ng lahat. Malay mo, maaanyayahan pa siya sa mga palabas. Tapos, ilalagay ko yung video na kinunan mo sa malaking screen na ito para makita niya kung paano niya inuna yung lie at ikaw ang isinantabi. Huwag. Miles. Ako ang unang umalis. Pakiusap. Bago ako mamatay. Yan lang ang iniisip ko. Sasabihin ko sa kanya na wala siyang ginawang mali. Wayne, worth it ba ito para sa'yo? Gusto ko. Bago ako mamatay. Yan lang ang alalahanin ko. Alam ba ni Kaiden kung gaano siya kaswerte sa taong nagmamahal sa kanya ng ganito? Si Kaiden mismo ang kumanta. Ang ganda ng tunog. Pero baka ngayon na siya kumakanta. Kung hindi siya kumanta ng love songs para kay Lulu. Hindi mo man lang siya pinagalitan, pinuri mo pa. Akala niya tinalikuran ko na siya. Kung hindi siya kumanta ng love songs para kay Lulu, para sa akin. Sayang at wala na akong masyadong oras. Para makita si Kyang na manalo ng award. Wayne, umuwi na tayo. Pasensya na talaga, ginawa namin ang lahat ng makakaya namin. Hindi. Tiyak na mabubuhay si Wayne. Wayne, kailangan mong mabuhay. Hindi mo ba gustong makita si Likyang? Hahanapin ko na si Kaiden ngayon. Napakasarap makita kayong lahat dito ngayon. Ito ay pagkilala sa aking karera. Gusto kong pasalamatan si Lulu at kailangan kong pasalamatan ang mga minsang nagtaksil at nagkanulo sa akin. Kung hindi dahil sa kanyang pangangaliwa at pagtataksil, hindi ko sana nalaman na kaya kong magmahal ng ganito kalalim. Matapos kong masabi ang lahat ng ito, medyo napapagod na ako. Gusto ko talagang matulog. Kaiden, nasa bank card na ito, ang lahat ng aking ipon. Hindi ka pa ba nagsisimula ng negosyo?
Hindi ko alam kung sapat ang pondo mo. Gayunpaman, ang aking sakit ay hindi na magagamot pa. Sayang lang ang bawat dagdag na sentimo. Kaya inilagay ko ito sa drawer ng study. Ang password ay ang iyong kaarawan. Ang oras ng iyong kapanganakan. Noon, ikaw lang ang nagsabi sa akin. Bukod sa akin, malamang ang nanay mo lang ang nakakaalam. Ay naku, seryoso ba itong si Wen? Hindi siya nagpapagamot, ibinibigay pa ang ipon kay Kaiden. Kung ganon, hindi siya nagsisinungaling, patay na nga talaga siya. Impossible. Wayne, kung mamamatay ka, sino ang magpo-post ng video na ito? Impossible. Ikaw na naman, bastos ka. Noong huli mandaraya ka. Binugbog kita. Ano ang gusto mo ngayon? Patay na si Wayne. Nandito ka pa rin. Ipinagmamalaki mo pa ang babaeng ito. Kilala mo si Wayne. Nakita kanyang ipinagmamalaki ang pag-ibig mo. Gaano siya kasakit ang naramdaman? Hindi. Paano ako makaramdam ng sakit para sa isang babaeng pabago-bago? Kinamumuhian ko siya kahit isang saglit. Ang pagpapastay sa kanya sa isip ko ay nagpaparamdam sa akin na marumi. Sana, hindi ko na siya muling makita. Tama na. Kaiden, si Wayne at ako ay nag-a-acting lang. Nalaman niyang may cancer siya. Hiniling niya sa akin na makipag-collaborate. Para hayaan mo siyang umalis. Mukhang makatotohanan. Kahit na may sakit siya, hindi naman kailangang pilitin iyon. Kaiden, maghiwalay na tayo. Akala ba niya, gayon siya kaimportante? Para mag-alala ng ganoon si Kaiden? Kung nagkasakit siya, paano niya hindi sasabihin sa akin? Dahil noong nalaman niyang may cancer siya. Ikaw ay nasa pinakamahirap mong panahon. Sabi niya, kung malaman mong may sakit siya, ipagbibili mo ang kumpanya. Pero ang iyong kumpanya ng Lai ay may magandang kinabukasan. Ito ang trend ng hinaharap. Kung magsisikap ka lang, magiging napakasikat nito. Hindi ako naniniwala. Ano mang nangyari sa kanya, lagi niyang sinasabi sa akin. Paano siya nagkasakit? Isang malaking bagay na ganoon. Itago niya sa akin. Kunin mo ito. Ito ang ipinabilin sa akin ni Wanxin, para sa'yo. Subukan mo. Ikaw mismo ang mag-check. Tignan mo kung nandoon ang birthday mo. Hindi. Impossible. Kung nagkasakit man siya, paano siya gumastos ng kahit piso? Lahat ay para sa akin. Hoy. Kaiden. Kung hindi lang sinabi sa akin ni Wayne, nakausapin kang maayos, akala mo ba konting suntok lang ang katapat nito? Nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya. Hindi ako naniniwalang patay na talaga siya. Kayong mga ito, naglalaro ba ng trick? Hindi ako naniniwalang patay siya. Maliban na lang kung makita ko siya, hindi ako maniniwala. Ikaw ba ang nag-record ng video na ito? Nagtatago ba siya sa likod ng video? Lihim na pinapanood ako at tinatawanan ako. Ako ang nag-record ng video. Anong problema? Nasa akin lahat ng mga video. Mapaplay ko yan kung paano ko gusto. Saan mo siya itinago? Kung buhay siya, gusto kong makita ang kanyang katawan. Wayne, gumising ka. Wayne. Gumising ka. Wayne. Bakit hindi mo ako hinintay? Dinala ko si Kaiden para sa'yo. Bakit ka pa umalis? Miles, bakit hindi mo mas maagang sinabi sa akin? Bakit kailangan pang hintayin mo? Mamatay siya bago mo sabihin sa akin. Suntok mo ako. Bubugin mo ako hanggang mamatay. Para makasama ko na si Wayne. Miles. Ikaw at si Wayne, ano ang relasyon ninyo? May cancer siya. Mas gugustuhin pa niyang kasama mo siya. Kaysa ipaalam sa akin. Pareho tayong tanga. Tanga. Hindi niya nalaman kung gaano ko siya kamahal. Hindi mo rin alam kung gaano kanya kamahal. Kaiden Lewis. Sa kanyang mga mata, sa kanyang puso, ikaw lang ang laging nandoon. Kahit nang naghihinalo na siya, gumawa siya ng video para sa'yo. Nilinaw niya ang 1-0 mensahe. Kaiden,
Ano pa bang hindi mo maintindihan? CJ, suntok mo ako. Bugbugin mo ako hanggang mamatay. Miles. Huwag mong isipin na hindi kita kayang suntukin. Miles, kung hindi ka naging makasarili, makikipagsabuatan ka ba kay Wine para lokohin ako? Naghiwalay na kami ni Wine eh. Gusto mo siya para sa'yo, hindi ba? Kasalanan ko ang lahat. Alam ko kung gaano siya nagmamahal sa'yo. Nang puno siya ng karayom, nang nagpapabalik-balik siya sa higaan at hindi makatulog sa sakit, nang hindi siya makakain at sunod-sunod na nagsusuka ng dugo. Lagi siyang umaasa na nasa tabi mo siya. Siguro, hindi siya masyadong masasaktan. Hindi siya mamamatay ng maaga. Sa mga sandaling pinakamasakit para sa kanya, ipinahayag ko ang isang bagong relasyon. Siguro galit na galit siya sa akin, hindi ba? Kaiden, si Wayne iyon noon. Tumigil ka. Pasensya na talaga. Hindi kita sinisisi, kasalanan ko ito. Masyado akong nag-alala. Hindi ko matanggap ito, ang 7 taon kong tunay na nararamdaman ay nasayang lang. Ayokong maniwala sa kanya, hindi man lang nagtanong, akala ko lang nawalan na siya ng interes. Hindi kanya sinisi kailanman. Tingnan mo ito. Hello sa inyong lahat. Hindi ko na malayan. Ika-9 na video na natin ito. Ang dami ko nang nai-record. Bigla kong naisip, baka may maling pagkakaintindi kayo kay Kaiden. Pero siya ay talagang napakabuting tao. Kung hindi ko siya mamahalin ng ganito. 7 taon na kaming magkasama. Kilalang kilala ko siya. Kung alam niya ang sakit ko, hindi niya ako pababayaan. Hindi rin niya pababayaan ang pinaghirapan niyang karera para lang samahan ako sa pagpapagamot. Kaya nagsikap ako. Pinatulong ko si Mele sa pagpapanggap na iyon. Nagkamali ako sa'yo. Nagkamali ako sa'yo. Wayne, sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako, paki-confirm ang pangalan ng pasyente. Wayne, mali yan. Hindi Wayne ang pangalan ng pasyente. Ano? Hindi si Wayne. Eh bakit mo siya dinala rito? Hindi doktor. Hindi ba pwedeng sa susunod na lang magpaliwanag? Hindi naman siya kapamilya. Ang tagal naming umiyak, nakakailang. Kayo naman ang umiyak at tumakbo rito na sumisigaw. Paano ko malalaman? Tama na. Ang importante ngayon ay hanapin si Wayne. Saan mo itinago si Wayne? Paano ko malalaman? Malinaw naman na sinisagip niya siya. Ibig mong sabihin, buhay si Wayne. Ako. Hindi ko alam. Ang tinuturing ay siguradong siya. Miles, binabalaan kita. Huwag kang maglaro-laro. Hindi ba sinabi ni Wayne na ang mga bidyong ito ay ilalabas lamang pagkamatay niya? Eh yung mga bidyo sa Weibo at sa mga screen sa plaza, ano ang nangyayari? Ako ang nag-post ng mga video. Ako rin ang nagmamanage ng account. Binigay sa'yo ni Wayne ang password. Bakit hindi? Ikaw lang ba, Kaiden, ang pwedeng kumuha ng gamit niya? Kinuha mo na ang kanyang card. Gusto mo pa ang Weibo niya? Panaginip mo yan. Kapag nakita ko siya, mag-uusap tayo. Kaiden, Hoy, sandali. Ang pasyenteng ito, mukhang nag-check out na. ano? Nag-check out sa ganitong oras. Saan kaya sila pupunta? Doktor, saan napunta ang huling pasyente? Umalis na sila. Hindi na natin problema kung saan sila pumunta. Bakit biglaan? Bago umalis, nagpakita ba sila ng kakaibang ugali? Mukhang maayos naman sila kanina. Parang nanonood ng live stream.
Masaya yung stream. Anong live stream? Yung pinakamasaya ngayong araw. Yung live stream na yon, di ba yung stream ni Kaiden yon? Hala. Hindi niya naman siguro napanood ang stream namin ni Lulu. Yung live stream na yon, ang sasama ng mga sinabi ko. Possible. Noong na-hospital si Wayne, talagang nagmalasakit siya sa'yo. Madalas ko siyang makita. Pinapanood niya ang mga balita tungkol sa'yo. Kasalanan ko ito. Kaiden, Lulu, pasensya na. Kailangan ko munang hanapin si Wayne. Wayne. maligayang bati. Sa wakas, sariling sipilyo ko na. Bago mo ako halikan, kailangan mong magsipilyo muna. Hindi naman ako ganoon kalala. Nakakuha lang ako ng maling sipilyo. CJ. Trip-trip lang ng magkasintahan. Bakit ka masyadong seryoso? Saan man ako tumingin, ikaw ang nakikita ko. Kaiden. Paano nangyari ito? Kasalanan ko ang lahat. 7 taon ng pagmamahal. Hindi ko pa rin siya nauunawaan. At hindi ako nagtitiwala sa kanya. Ano naman ang magagawa niya ngayon? Nasaan si Wayne, alam mo ba? Paborito niyang coffee shop yan. Wayne. Pasensya na, nagkamali ako ng tao. Ang mga pusa na ito, inaalagaan ni Wayne. Mahilig siya sa pusa. At sa kape. Kaya nagtayo siya ng cat cave. Maya-maya. Ano ng problema? Ang pagod na pagod mo tignan. Pagod na pagod. Nitong mga nakaraang araw para sa lay, naubos na ang ipon ko. Magkano pa ang kailangan mo? May pera ako. Hindi pwede. Paano ko gagastusin ang pera mo? Bakit hindi? Itong coffee shop na ito, ikaw ang gumastos para matupad ang pangarap ko. Para maging totoo ang pangarap ko. Kaya kung kulang ka sa pera ngayon, ipagbibili ko ito. Paano naman pwedeng mangyari iyon? Naglabas ka rin ng pera para sa cat cave na ito. Tinulungan mo ako, kaya dapat lang natulungan din kita. Yan naman ang punto ng magandang relasyon, di ba? Hindi ko alam kung nandoon ka sa tabi niya. Noong dumadaan siya sa napakahirap na sitwasyon. Nakita mo ba siya? Hindi ba nasayo ang bank card ni Wayne? Ngayon bigla na lang siya nasa ospital at wala sa bahay. Kailangan mong bumili ng pagkain sa labas 3 beses sa isang araw. Tingnan mo agad itong card. Tingnan mo ang transaction history. Paku, hindi ko naisip yon. President Lewis, ang card na ito ay may kabuang 1 milyon. 1 milyon? So, mayroon bang mga transaksyon? Wala, puro cash in lang ang nandito. Nasa ospital si Wayne, lagi siyang tutol sa mamahaling gamot. Kaya lahat yon ay itinabi niya para sa'yo. Kaiden, ang kapal ng mukha mo. Bakit? Wayne, nasaan ka na? Kaiden, palagi namang naging tapat sa'yo si Wayne. Pero ikaw naman, nasa live stream, nagsasalita ka ng kung ano-ano. Iniinsulto siya sa harap ng lahat. Paano mo siya nagawang pagdaanan yon? Inuutusan kita ngayon na pumunta sa show at humingi ng tawad. Dapat mong ipakita kay Xingxin na talagang nagsusori ka. Makiusap kang bumalik siya. Kung hindi kita palalampasin.
Napanood ko ang stream mo. Sa wakas, nalaman kong ayaw mo pala sa akin. Palagi kong inisip na ang panonood sa paghihingalo ko para sa iyo ay isang malupit na bagay. Akala ko kung ayaw mo sa akin, hindi ka masyadong masasaktan. Pero nang makita ko ang kalagayan mo, mas gugustuhin ko pang mamatay. Huwag kang mag-alala. Titingin na lang ako ng tahimik. Hahanap ako ng sulok na walang nakakaalam para mamatay ng tahimik. Wayne. Nasaan ka? Ang dami mong ininom. Wayne, Ang dami mong ininom na alak. umuwi ka na. Umuwi na ako. Umuwi ka na. Wayne, Kaiden, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Kaiden, nag-aalala ako sa'yo. Lulu, huwag kang ganyan. Kaiden, hindi mo ba sinabi na ako ang pinakamamahal mo? Kung hindi ka pinagtaksila ni Wene, hindi mo pa rin malalaman na kaya mo pala akong mahalin ng ganito sa buhay na ito. Pasensya na. Lulu, hindi niya ako pinagtaksilan. Natatakot siyang madamay ako. Kaya sinadya niya yon. Eh ako, ano na? Hindi mo na ba ako mahal? Lulu, nandito pa rin si Wayne. Nandito pa rin? Anong ibig mong sabihin ng nandito pa rin? Nandito na siya. Oh, Lulu. Bago natin mahanap si Wayne, ang mga bagay sa pagitan natin, itabi muna natin. Kaiden. Win, ano to? Isang taong mamamatay na. Ang kapal ng mukha niyang makipagkumpetensya sa akin. Wayne, nasan ka na? Nakikiusap ako. Umuwi ka na. Alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong mali ako. Hindi ko dapat. Sa harap ng napakaraming tao, sinigawan kita. Napakakitid ng isip ko. Hindi ko alam na naghihirap ka. Kung hindi ako pumunta sa ospital at nakita ang mga record, tanggap pa rin sana ako sa katotohanan. Wayne, nakikiusap ako. Bumalik ka na. May pera na ako ngayon. Kahit gaano man kamahal, ang gamot kayang-kaya ko. Nakikiusap ako. Bumalik ka na. Kaya, buhay pala si Win. Kaya, ibig sabihin ba, may sakit talaga si Wayne? Saan napunta si Win? Kung may nakakaalam kung nasaan si Wayne, pakisabi sa akin. Kung may magagamit na clue, magbabayad ako ng 5 milyon. Win, ang tagal kong pinaghirapan para makalapit kay Kaiden. Hindi kita hahayaang sirain ang mga plano ko. Ano ito? Hindi ba't sila na ni Kaiden at Lulu? Ang opisyal. Ngayon biglang lumitaw si Wene. Gustong maging third party. Sa totoo lang, ex-girlfriend na ni Kaiden. Si Wayne. Ngayon nagkakagulo ng ganito. Paano naman si Lulu? Sinabi lang nilang nakita. Si Wene, hindi naman sila nagkakabalikan. Tama. Tingnan mo. Hello. Ngayon, narito ako para maglinaw. Wayne, Sana huwag kayong magkamali ng akala kay Kaiden. Napapanahong paglilinaw. Buhay nga siya. Mukhang napanood din ni Wang Xin ang live stream ni Kaiden Lewis. Wayne. Bilis, sabihin mo kay Kaiden. Natagpuan ko si Wayne. Maglipat ng 5 milyon. Wayne. Wayne. Napanood mo ba yung stream? Nasaan ka na?
Bakit ka nandito? Ikaw ang nag-post ng video. Kung ako ang nag-post, bakit ako nandito? Imposibleng ako yon. Eh di si Wine mismo ang naglabas nyon. Kailangang buhay pa si Wine. Ano pang hinihintay mo? Nandun sa itaas si Kevin, pinapanood tayo. Tara na. Wayne. Bakit walang tao rito? Nasaan ang mga tao? Narito po ako, sir. Sino pa po ang hinahanap ninyo? Sino ang nagpatugtog nyon? Hindi ba yon ay otomatikong pinatugtog ng sistema? Hindi ito lie. Mas alam niyo po ang lie kaysa sa akin, sir. Umalis ka na rito. Mas kilala ko ang tatay mo kaysa sayo. Ano ang nangyayari? Alam ko kung sino ang dapat kong tanungin tungkol dito. Tinanong ko na noong nakaraan. Inilapit ko siya rito. E ano naman? Lee. Lee, ang kapatid mong si Lulu, ay nililigawan ni Kaiden. Ikaw ay may tuturing na. Bilas ni Kaiden, bakit lumabas si Wine? Hindi mo sinabi sa akin, at pinatugtog mo ang kanyang video. Ito ay negosyo lamang. Nasa mall ko siya. Nagdadala siya ng traffic. At sa parehong panahon, nililinaw ang mga dahilan. Isang bala, 2 ibon. Ano, may problema ba? Maaari mo bang sabihin sa akin, nasaan siya? Kaiden, ikaw ay humihingi ng pabor. Hindi ba dapat may dala kang regalo? Nakikipag-date ka sa kapatid kong babae, pero may kinalaman ka kay Wine sa hindi malinaw na paraan. Hindi pa kita hinaharap, at ngayon, humihingi ka pa ng kung ano sa akin. Tungkol sa relasyon ko kay Lulu, malinaw ko nang ipinaliwanag sa kanya. Hindi mo kailangang mag-alala. Tulungan mo lang akong hanapin si Wine. 5 milyon, ipapadala ko agad sa'yo, bawat sentimo. Ganito na ako kayaman. At gusto mo pa ng 5 milyon? Nakakainip naman. Akala ko bilang isang rising star, mayroon kang kahit papaano, na makakapukaw ng interes ko. Nakuha ko na. Gusto mo ng share sa Lie company ko. Sinusubukan mong kumita ng walang puhunan. Alam mo, ang kumpanya ko, ako lang ang shareholder. Mukhang, hindi mo naman talaga gusto si Wine. Ang pagnanais mong makuha siya, ay hindi ganoon ka-urgente. Kaya, sa labas nagpapanggap ka. Naglalayong maging isang aktor. Hindi pa ako tapos magsalita. Ellie, marunong kang maniko. Si Wine ang aking kahinaan. Basta tulungan mo lang akong hanapin siya. Ibibigay ko sa iyo ang 20% ng shares ko. Iyan ba ay dapat maging suhol? Magkano ba ang gusto mo? Pwede bang sabihin mo ng malinaw ng isang beses? Gusto mo pa bang makita si Wine? Magkano ang gusto mo? Lahat. Sinusamantala mo ako. Wala ka bang hiya? Kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw siguro, yung lalaking ng babae kasama si Wine. Sa totoo lang, dapat magkalaban kayong dalawa. Bakit mo siya tinutulungan? Huwag mong sabihin. Nagpapadala ka sa utang na loob sa kanya. Tigilan mo ang paninirang puri sa akin. Pwede mo akong pintasan. Pero huwag mong insultuhin si Wine. President Lee, dahil kay Lulu, naging magalang ako sa'yo. Tigilan mo ang paggulo. Gusto mo lahat ng shares ng kumpanya ko. CJ, basta ngayon din. Hanapin mo para sa akin si Wine. Kaiden. Kaiden, kaya mo bang para sa babaeng yon na naghihinalo? Isuko ang lahat, sasabihin ko. Si Wine ang pinakakilala sa akin. Siya lang ang nakakaalam, na ibenta ang kumpanya, kaya kong gawin. Pagdating sa nararamdaman, ginawa niya yon para sa akin. Kaya dapat kong gawin yon para sa kanya. CJ, iginagalang kita bilang isang lalaki. Pirmahan mo ito, at sasabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Hindi. Huwag mong lagdaan yan. Gusto mo, hanapin si Wayne agad, di ba? Makakatulong ang pagbenta ng kumpanya para mahanap ko siya. Pero itong kumpanya, ang pinaghandugan ni Wayne ng lahat, nagpakasakit para sa'yo, at ngayon, ibebenta mo. Para saan ang lahat ng sakripisyo niya? Sayang lang, pero kung sinabi niya lang sa akin ng mas maaga, ibinenta ko na rin ang kumpanya. Para kay Wayne eh. Walang kwenta ang sakripisyong to. Ang pakinabang lang ay ang mga Lee. Kaiden, napakaayaw mo. Ibigay ang kumpanya sa kapatid ko. Curious din naman ako. Bakit handa kang ipagbenta ang kumpanya para kay Wine? Pero di mo ako kayang bigyan? Tanungin mo ang kapatid mo.
Paano niya ako pinilit? Ano nang ibig mong sabihin, pinilit kita? Di mo kailangang magbenta kung ayaw mo. Wala akong itinutok na baril sa ulo mo para pilitin ka. Emily, ang galing mong mang-advantage. Napaka-ipokrito mo. Ang drama mo. Teka. Kung ibebenta mo ang kumpanya, saan kukuha ng pampagamot si Wayne? Bakit mo ko tinitingnan? May iba ka bang choice? Ah, sige na nga. Ang sarap pala mang-advantage. Ano? May problema ka? Nahanap na namin si Xinxin. Nag-post si Wayne sa Weibo. Nandoon ang address niya. Kamusta? Ito ang huling video ko. Ang ibig kong sabihin, ito ba ang makita ang taong mahal mo? O ang panonood, sa kanilang masaya, ngunit nasasaktan? Ayokong makita siyang malungkot, pero kapag nakikita ko siyang masaya, sumasakit din ang puso ko. Masyado ba akong makitid ang isip? Ang video na ito ay nagpapakita lamang. Walang tiyak na address. Loko-loko kayong lahat. Sinusubukan hanapin si Wayne, nabaliw na kayong lahat. Ang na ito, nagpapakita lamang kung anong lungsod. Nasa Beijing din ako. Teka, ang lugar na naitala sa Weibo ay kung saan naroon si Wayne. Hanapin lang ang lugar na ito. Makikita natin si Wayne. Hindi ko naisip yan. Ang laki-laki ng Beijing. Ito ay isang basta-basta lang, isang nakalimutang sulok. Mahahanap mo ba siya? Ang laki-laki ng Beijing. Saan natin siya mahahanap? Hoy! Padalhan mo ako ng pinakamahusay na lay data analyst para suriin ang address na ito. Kaiden. Ganun pala. O kaya, akala mo. Paano ako naging Tech Elite? El Aliwis, ito ay nasa No 16 na Hubin Road. Okay, nakuha ko na. Tara na. Kaiden. Hoy, magkaroon ka naman ng ambisyon. Kuya, hindi ko pwedeng hayaan si Kaiden na makita si Wen. Isa lang siyang, taong salawahan. Bakit ka ganyan ka-tense? Ano ba ang alam mo? Isang taong pera lang ang iniisip. Nag-date ka na ba? Alam mo ba kung ano ang pag-ibig? Mali ba ako sa paghahanap buhay? Kung hindi ako naghahanap buhay, sino ang magpapaaral sa pagkahibang mo sa pag-ibig? Isa kang taang nagmamahal, at sa tingin mo tama ka. Ang anyo ay kawalan. Alam mo ba? Ito na, dito sila nagre-record ng mga video. Wayne. Dito nag-record ng video si Wayne at umalis. Hindi alam kung saan siya pumunta. Pakisabi sa may mag-check ng surveillance sa intersection. Opo. President Lewis, walang surveillance sa lugar na ito. Ano? Parang si Wayne sinadyang iwasan ang mga kamera. Pero, President Lewis, nahanap namin kung sino ang nag-post ng video, hindi si Wayne. Seryoso, pwede ba kayong maging mas efficient? Hindi si Wayne. Eh sino? Nahanap namin ang address. Ito ay sa taong nakatira dito. Tara, tingnan natin. Sabi niya, 2 oras pagkatapos niyang umalis. Tinulungan niya akong i-post itong video. Eh nasaan na siya ngayon? Hindi ko alam. Paano siya naging ganun kapabaya? Ibinigay sa iyo ang account at password niya. Eh ano naman ako? Tara, maghanap pa tayo. Kung lalabas tayo sa intersection na ito, makakahanap tayo ng surveillance. Mas matagal lang ng konti. Wayne. Wayne, gising na. Ambulansya. Huwag mo akong sisihin. Siya ang nag-utos sa akin na sabihin iyon. Umusod kayo. Wayne, huwag kang matakot. Hahanap ako ng pinakamagaling na doktor para gamutin ka. Ano ang sabi ng doktor? Na
naantala ang kanyang paggamot. Kasalanan ko ito lahat. Ako ang may kasalanan. Kung hindi ko lang siya pinabayaan, lumabas para hanapin ang gago na yon, hindi sana siya umalis sa ospital. At hindi sana naantala ang operasyon. Anong operasyon? Bakit ka umiiyak? Doktor. Hindi na maoperahan si Wayne. Imposible na ba para sa kanya? Kasalanan ko ito lahat. Ako ang sisihin nyo. Doktor. Ano ang nangyari kay Wayne? Emma Lewis. Si Wayne, siya ay ayos lang siya, pero sa kalagayan niya ngayon, mukhang kulang sa nutrisyon, may konting anemia at mababang asukal sa dugo, kaya nga siya hinimatay. Ano? Ibig mong sabihin, wala si Wayne sa cancer. May mga problema siya, kulang sa sapat na tulog, maputla at payat, ang kanyang karaniwang diet ay hindi masyadong maganda, kaya nga siya hinimatay. So hinimatay lang siya, hindi dahil sa cancer. Hoy, sir, hindi mo ba ako naiintindihan? Ang sinabi ko, lahat ng iyon? Doktor, wala si Wayne sa cancer. Lewis, saan mo narinig iyon? Na-check na namin lahat ng resulta. Lahat ng indicators para sa kanya. Para kay Miss Wayne, mabuti naman ang kanyang kalagayan. Kaya sino ang isa na kumakalat ng chismis tungkol sa kanya, ay demanda mo sila. Miles, ikaw ang nagdala kay Wayne sa doktor. Wala ka bang napansin? Bukod sa chemo, lahat ng treatment ay natanggap ni Wayne. Wala ka bang nahanap? Pwede bang ang sakit ni Wayne ay dahil sa sobrang daming karayon? Hindi may sakit si Wayne. Kailangan na ni Kai na bumalik sa tabi niya. Kaiden, nananaginip ba ako? Mahal ko, gising ka na. Ano ang ginagawa mo rito? Patay na ba ako? Lahat ito ay nasa isip ko lang. Huwag kang magsabi ng kalokohan. Sabi ng doktor, mali ang diagnosis sa'yo. Anemia lang ito. Magpahinga kang mabuti, magiging maayos ka. Nananaginip nga talaga ako. Kailan kaya ako ihinto sa pangarap sa iyo? Mahal ko, hindi ito panaginip. Lahat ng ito ay totoo. Kahit sa mga panaginip, ganito ka kasweet. Sa mga panaginip lang, maaaring ganito. Kaiden, kailangan mong mag-ingat. Maging masaya ka kasama si Lulu. Pasensya na. Sa buhay na ito, hindi kita masasamahan hanggang sa huli. Ang hiling na ito, si Lulu ang kailangang tuparin ito para sa akin. Mahal ko, tingnan mo ako. Ang pagsasama namin ni Lulu ay para lang mainggit ka. Impulsive lang yon. Para sa buhay na ito. Magkasama tayo. Okay. Pinapagawa ko ng lugaw si tita. Kain ka. Sa totoong buhay, malaking tao ka rin. Ang pagkakaroon ng tita ay normal na bagay. Ang panaginip na ito na nararanasan ko, parang totoo talaga. Sinabi ko sa'yo, lahat ng ito ay totoo, pero hindi ka naniniwala. CJ, hayaan muna kitang masanay. Heto, kain ka. Bilisan mo. Kung hindi mo kakainin ang lugaw, lalamig ito. Hindi masarap kapag malamig. Matagal na akong may sakit. Sa wakas, may magandang panaginip. Ano ba ang maganda sa lugaw? Kaiden, ano ang ginagawa ninyong dalawa? Ano nang ginagawa mo? Lulu. Pasensya na. Ibabalik ko si Kaiden sa'yo. Umalis ka na. Salamat, nang malapit na akong mamatay, kasama kita sa panaginip na ito. Mapayapa na akong pwedeng mamatay ngayon. Wayne, hindi ka patay. At hindi ka mamamatay. Mabubuhay ka. Kaiden, huwag mo akong aliwin. Alam mo, sa buhay na ito, ang makilala ka, ang pinakaswerte kong nangyari. Nagpapasalamat ako sa langit sa biyaya nito, at awa nito.
na pinayagan akong bago ako mamatay, na makita ka isang huling beses. Ngayon, pwedeng akong mamatay ng walang pagsisisi. Naniniwala ako na si Lulu ay maaasikaso ka ng mabuti. Nais ko ang kaligayahan mo. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ako para makita ang kasal mo. Kaya batiin na kita ng maaga. Para sa isang matagal at maligayang pagsasama. Wayne, ano ba tong pinagsasasabi mo? Hindi ko kailangan ang mga pagbati mo. Nagpapanggap kang may sakit ngayon para makuha ang simpatya. Peke lahat ang mga videong iyon na ni-record mo. Tingnan mo kasama ko, si Kaiden ngayon. Kaya sinadyang, nagpanggap kang may sakit sa harap ng lahat. Tapos pinilit mo siyang bumalik sa tabi mo. Tama ba? Mga ni-record na video. Paano mo nalaman na nag-record ako ng mga video? Hindi ako may sakit. Ang ganda-ganda mo talaga. Ang totoo naman ito. Panaginip lang ba ito? Hindi. Totoo ang lahat ng ito. Pero kanina lang. Ako, tayo, Win. Sinasadya mo ba to? Lulu, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Kaiden, di mo pa ba nakikita? Nagkukunwari lang si Wen na may sakit. Gusto lang niyang paghiwalayin tayo. Isip-isipin mo. Noon, hinamak ka niya nang bumagsak ang karir mo. Nagtaksil siya sa'yo kasama ng kanyang childhood sweetheart. At iniwan ka ng hindi lumingon. Nakita niyang matagumpay ka na ngayon. At may kasamang maganda. Naiinggit siya ngayon. Kaya nga siya nagkukunwari. Nagsisinungaling siya sa'yo. Ganoon din ba ang iniisip mo? Normal lang na isipin yun. Kaya, mas totoo pa ba ito? Pero ako, kailangan ko pang tiyakin kung panaginip nga ba talaga ito. Wayne, anong ginagawa mo? Ang sakit-sakit. Mahal, Kaya hindi pala ako nananaginip. anong ginagawa mo? Hindi ka ba ang pinakatakot sa sakit? Tadtad ako noon ng tubo. Araw-araw tinuturukan. Kumpara dyan. Wala to. Doktor, Win, nagkukunwari ka pa rin. Kaiden, huwag kang magpaloko sa kanya. Ginagamit lang niya ang kabaitan mo. Kabaitan at awa. tumahimik ka. Lewis, ano pang hinihintay mo? Gamutin mo siya. Opo. Hiyang, wala ka bang galit sa akin kahit kaunti? Talaga bang hindi mo ako kinamumuhian? Yang, ikaw. Ganito na lang. Huwag kang magsisi ha. Anong ginagawa mo? Gusto mo pa rin akong sigawan? Ganito ba ang pagiging lalaki? Kasama na naman ang girlfriend mo, ang ex-boyfriend niya. Talaga bang, hindi ka sapat? Humarap ka pa, magaling ka. Kung magaling ka, bakit hinayaan mong ang kasintahan mo ay hanapin ang ex niya? Yelay, iyon. Nabendahin na ang sugat ni Binibining Wayne. Pwede na tayong umalis. Ano nang ginagawa mo? Sa harap ng napakaraming tao. Nakakahiya talaga. Pero sa ganitong paraan, nakakapagpagaan ng pakiramdam mo. Kumusta naman? Ang halik ko. Nakakapagpagaan pa rin ang pakiramdam mo, di ba? Anong say mo? Ang halik ko ba? Kahit papaano, nakakabawas iyon ng sakit. Nakakainis ka. Puro ka na lang pang-aasar sa akin. Lagi mo akong ginagawang naipit ako. Hindi ka ba rin natutuwa? Talaga bang hindi mo na ako kinamumuhian? Sa paghalik ko lang sa'yo, ako'y nakaunawa na may pakialam ka sa akin. At ang pagmamahal ko lang, ang hindi maaaring magsinungaling.
Kaya hinahalikan mo ako, para lang subukan ako. Ang tagal-tagal na talaga, mula nang huli kitang hagkan. Pero kapag hinahalikan kita, nakakabawas din yon ng sakit mo. Hindi ba't panalo tayong dalawa? Ang tagal na. Paano naman kayo ni Lulu? Hindi ganoon. Nagbibiro lang kami ni Lulu. Kung nagsisinungaling ako sa'yo, ay hindi dapat. Magsumpaan ng padalos-dalos. Talagang hindi. Alam ko, Huwag kang mag-alala. Lilinawin ko kay Lulu. Ilan beses na ba kitang sinabihan? Gago talaga si Kaiden. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Sila ni Wayne ay 7 taon silang magkasama. Paano matatapos lang ng ganoon? Saka, si Wayne ang umayaw sa kanya. Hindi siya madaling susuko. si Wayne yung tipo ng babaeng. Mandadaya, magtataksil at magsisinungaling. Hindi ko maintindihan, bakit mahal pa rin siya ni Kaiden? Si Kaiden naman sa'yo, hindi ba't nanloloko rin? Hinalikan pa niya si Wayne at mahal mo pa rin siya. Iba ayun. Nadaya siya. Pero kilala ko siya. Basta makita lang niya, ang tunay na kulay ni Wayne. Tiyak na iiwan niya yon. Paano mo masisiguro na hindi kanya dinadaya? Hindi. Mabuti siya sa akin. Hindi niya ako lolokohin. Hinalikan ng ex niya sa harap mo, yun ba ang pagiging mabuti sa'yo? Sa pagkakaintindi ko sa mga lalaki. Kung siya at si Wayne, at seryoso siya, malapit na niya kayong iwan. Huwag kang magbanta. Paano kung niloloko lang niya si Wayne? Sabi niya ako ang pinakamamahal niya. Ang bibig ng lalaki, ang bibig ng lalaki. Puno ng kasinungalingan. Kung ganoon ang sitwasyon, mas malala pa. Naglalaro sa dalawang panig. Itong si Likyang na sinasabi mo, bakit siya ang sikat? Alam kong hahanapin mo ako. Lulu. Pasensya na. Pasensya na. Ano nang ibig mong sabihin? Ikaw at si Wayne ay mayroon ng. Bago pa tayo naging magkasama, sinabi ko na yan. Sinusubukan lang namin. Kung hindi tayo bagay, pwede kang umalis kahit kailan. Kaya, Kaiden, hindi mo lang dinaya ang kapatid kong babae, ang damdamin at oras niya. Nakipagtalik ka pa sa kanya. At ngayon, para bang, walang nangyari, gusto mong umalis ng malinis. Hinding-hindi. Hindi ko hinawakan si Lulu. Hindi ko rin siya inabuso. Kahit minsan, hindi. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Ikaw, Imposible yan. Ang kapatid ko ang pinakamaganda sa Beijing. Maraming mayayamang binata ang nahulog sa kanyang ganda. Sinasabi mo sa akin na hindi mo siya hinawakan. Aminado ako, maalaga ako kay Lulu. Pero kailangan mo ring isipin. Ako ang nagpalaki kay Wayne. Hindi ko aminin na ang pagpapalaki ko ay mas masahol kaysa sayo. Tayo. Dapat nang maghiwalay. Ayang. Paano mo nagawa to? Pasensya na, Lulu. Sa tingin ko, simula pa lang, malinaw na ako. Bukod pa riyan, wala naman akong ginawa na masyadong masakit. Isang mapayapang paghihiwalay ngayon. Bilang kabayaran mo, handang ibigay ko ang ilang shares ng life firm ko. Para sa'yo. Sa tingin ko, hindi tututol ang kuya mo. Pagkatapos ng lahat, laging gusto niyang magkaroon ng pangalan sa Lai. Sayang lang, hindi kaya ng talento niya. Hoy, ano nang ibig mong sabihin? Nang aasar ka ba? Wala akong ibig sabihin. Gusto ko lang sabihin na ang Lai ang espesyalidad ko pagkatapos ng lahat. Kung ililipat ko sa iyo ang mga shares, magiging shareholder ka. Panalo tayong dalawa. Mas magiging magaan ang buhay mo. Ganoon ka kabait. Hindi mo naman gagamitin yung 20% shares para galitin ako ulit. Kahit 20%, sobra-sobra na yan para sa'yo. Maraming tao ang nagmamakaawa sa akin. Ni isa, hindi ko ibibigay. Sigurado akong nagtanong-tanong ka na. Tigilan mo yan. Magkano? 49%. Deal. Hindi ako sang-ayon. Per, hindi ba't gusto mo lahat ng shares? Bakit 49% na lang? Pumayag ka? Ganito lang ba talaga? Ang halaga ng nararamdaman ko. Ako? Ipinagbibili mo ang nararamdaman ko para lang magpalit ng kumpanya? May paraan ka bang mapapapirma kay Likyang na isuko ang 100% ng shares niya? Halimbawa, mga litrato, video, mga ganoong bagay. Pangingikilan mo siya. Hoy, alam mo ba ang sinasabi mo? Kahit may mga litrato ako, hindi ba kasama rin doon ang privacy ko? Tutu. May iba ka pang paraan? Sandali, kapag pinag-usapan niyo kung paano, ako pagtritripan, pwede bang hintayin na wala ako rito? Kaiden, hindi kita pinagtritripan.
Gusto lang kitang makuha ulit. Eh di pag-usapan niyo ang plano ninyo. Tignan natin kung anong mga paraan ang meron kayo para sumuko ako, para isuko ang wine. Sige, Kaiden. Mabilis lang mawala ang pag-ibig. Lulu, hindi kita minahal kailanman. Kaiden, sinabi mo yan. Huwag kang magsisi. Ang kahinaan ni Kaiden ay si Wangxin. Magsisimula tayo kay Wen. Nakalabas na. Tara na. Ang tagal na no nang huli kong naramdaman ang araw. Wayne, Lilith. pakasal na tayo. Pagkatapos ng lahat ng ito, mas lalo akong sigurado na gusto kong makasama ka. Gusto kitang pakasalan agad. Ayokong mawala ka ulit. Pero Lulu, Huwag kang mag-alala. Matalino siya. Nanggugulo lang siya ngayon dahil sa pride niya. Kapag nakakita siya ng mas mabuti, makakalimutan niya ako. Lilith. Kasal na tayo. Natupad na rin ang pangarap natin. Kasal sa amusement park. Sin, gusto kong manatili kang kasama ko ng ganyan magpakailanman. Sa tabi ko, maging bata tayo magpakailanman. Okay, Okay. Tingnan mo. Hindi ba ito yung dati? Si Wine na nagpo-post ng mga video kahit saan online. Hindi ba't naghihingalo siya? Bakit siya mukhang napakaluso? Parang walang problema. Eksakto. hindi niya siguro nagsinungaling sa ating lahat. Anong ginagawa mo? Walang pahintulot. Pagkuha ng litrato ng mga tao ay labag sa batas. Hindi ba si Kaiden Lewis yon? Yung nasa interview, yung umaasenso na tech mogul. Isang tunay na batang henyo. Noong nasa palabas, binanatan niya si Winnie. Paano siya napunta sa... Pagpapakasal kay Wine, hindi ba inanunsyo niya ang relasyon niya kay Lulu? Sinabi pa niyang ibibigay ang damit na dinisenyo ni Wine kay Lulu para pag-initan siya. Ngayon, bakit siya kasama ni Wine? Tingnan mo, si Win. Pigilan ang pag-film, tatawag ako ng abogado. Gets ko na, Kaiden Lewis, ginamit mo ang palabas para mag-hype. Lahat ito ay plano mo at ni Winnie. Pinagawa mo kay Wine na magkaroon ng malubhang sakit. At sinabing babayaran mo si Wangxin ng 5 milyon para sa pag-ibig. Anong persona ng tapat na mangingibig? Peke lang pala ang lahat Kaya pala, alam kong maglalagay siya. ng ganoong presyo. Kaya ang pera ay hindi talaga para sa amin ng mga bystander. Sige, maantig kayo sa peking romance ninyo. Ang daya. Sobra na to. Kailangan nating ibunyag sila. Tingnan natin kung kalbo si Wayne. Tigil. Anong ginagawa mo rito? Pumunta ako para batiin ka. Hindi. Nandito ako para batiin si Wine. Makita si Wine na masaya. Na makakasal na siya sa'yo, tulad ng lagi niyang gusto. Pero kaya mo ba talaga siyang pasayahin? Ngayon ka pa nagsasabi nito. Ang daming tao rito. Samahan mo muna siya sa tabi. Ako na ang bahala rito. Walang aalis hanggat hindi ito naaayos. Noon, ginamit mo lang ang mga fans namin, at sinayang mo ang nararamdaman namin. Ano ba ang sinabi mo Ngayong may sa problema, amin noon? Gusto mo nang umalis? Harangan siya. Umalis kayo. Sino ang mangahas na humipo sa kanya? Kung may mangahas na humipo sa kanya, makikipaglaban ako hanggang kamatayan. Sino ka ba? Nagmamagaling ka rito. Wala kang pakialam. Kilala ko siya. Ito yung childhood sweetheart ni Win. Noon, naglolokohan si Winnie at itong lalaking ito. Nandaya kay Kaiden. Ay naku! Ang gulo-gulo ng mundo nyo. Kaiden, ang tibay mo talaga. Nandaya sa'yo. Gusto mo pa rin siya. Isang leader ng bagong lie company. Tumatanggap ng tira-tira ng iba. Hindi ganoon kasimple ito. Si Kaiden at ang mga taong ito, nagkakasabwat siguro, nag-acting lang ba sila? Kahit ba yung childhood sweetheart, kasama sa kanilang pag-acting? Kaming mga netizen, ginagago lang nila. Ginagago pa ng husto. Ay expose natin sila.
Makita ng mga netizen, huwag kayong magpaloko sa kanila. Ano ba ang gusto ninyo? Sinasabi niyong cyberbullying ako. Sige, harapin niyo ako. Halika't tingnan ninyo, mga kaibigan. Sinasabi ko bang cyberbullying siya? Itong si Amy ay siya ang nanggugulo. At ngayon, binasag pa ang cellphone ko. Magbabayad ka nito. Hanggang sa mabankrupt ka. Magbayad. 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 Makinig kayong lahat. Lagi ng akin si Wayne. Ngayon, asawa ko na siya sa ilalim ng batas. Ang sinumang magkalat ng chismis tungkol sa kanya at nitong childhood. Sweetheart, ipapademanda ko. Eh si Lulu, dapat ikakasal kayo. Nagloko ka ba sa kanya? Totoo nga, wala siyang sinasabi. Pumayag siya. So, ang sinasabi mo, pagkatapos mong makipag-engage kay Lulu, bumalik ka ulit sa ex mo. So, itong si Wayne, ang ikatlong partido mo at ni Lulu sa relasyon. Grebe, pinalitan ng ex niya si Lulu para makita ng lahat ang rosas ng pisngi ni Wayne. Hindi naman pala siya may sakit. Mukhang nagpanggap lang si Wayne na may sakit para makuha ang atensyon ni Lee Kaiden. Ayaw niyang si Kaiden ay kay Lulu. Kinuha niya ang video para makuha ang awa. Para mabawi si Kaiden. Siya ang kabit. Kaya siya pala ang kabit. Lumayo kayo sa kanya. Kung may humawak pa sa kanya, pupugutan ko sila ng kamay. Umalis kayo sa daan. Wow, itong dalawang lalaki, ang luloko-loko. Halika kayo, tingnan niyo, dalawang lalaki para kay Wayne, nagkakaisa. Anong gusto mo? Tulong. Nananapak si Kaiden, ang bagong light-tech mogul, sa pinakamasayang theme park sa mundo. Ay nananapak. Sino ang nagsabi sa inyo na gawin ito? Ako ang nagsabi sa kanila na gawin ito. Lulu. Lulu, ikaw pala. Tingnan mo kung sino to, ang third party. Sino ang tinatawag mong ganoon? Ang nagde-defend, siya ang may kasalanan. Bakit mo ginagawa to? Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Huwag mong gambalain si Wayne. Kaiden, ikaw ang pagtutuunan ko. Huwag mong isipin na palalampasin ko to. Isang lalaking hindi ako mahal. Matigas ka talaga ng ulo, no? Ayaw sumuko, at ayaw umurong. Kaya ipapasuko kita. Ganito ba ang trato mo kay Wayne? Ito ba ang dahilan ng lahat ng paninirang to? Kailangan ko pa bang siraan siya ng personal? Mga kilos niya mismo, nakita na ng lahat. Siya ba ang nag-record ng video? Siya ba ang nag-post sa Weibo? Hindi naman siya may sakit, di ba? Bakit nagpapanggap na may sakit sa publiko? At patuloy na nagpo-post ng mga video? Lulu, kaya ayaw mo sa akin. Hinahanap mo ako. Wayne, hindi ka ba proud? Ang yabang mo, ikaw ang unang pipiliin niya palagi. Kahit na ang buong mundo ay nakakita sa lahat ng kasinungalingan mo, si Kaiden Lewis ay pipiliing magbulag-bulagan. Mas gugustuhin pa niyang lokohin kaysa pakasalan ka. Huwag mo siyang hawakan. Lulu, akala ko, naka-move on ka na kay Kaid. Hindi ko talaga inaasahan na mangyayari ito ngayon kung may nagawa man akong mali. Humihingi ako ng paumanhin. Paumanhin? Kung gayon, kahit man lang, dapat magpakita ka ng tamang ugali. Ang dali-dali lang sabihin, ano bang gusto mong gawin ko? Simple lang. Dahil ang daming tao ngayon, dito mismo sa harap ng lahat, lumuhod ka sa harap ko. Aminin mo na, lahat ng video na kinainan mo, at mga post sa Weibo ay peke. Ikaw, Wene, ay isang tunay na sinungaling. Ano? Ganito ba ang ginagawa ko? Magiging sapat kaya ito para makapagbayad sala? Wen, nag-aalala akong mali ka. Ang layunin nito ay hindi para sa akin. Sa halip, para ito sa mga netizens na iyong pinagmanipulahan. Sinamantala mo, ang damdamin ng lahat. Nagpo-post ka ng isang video, at isa pang video, na nagpapaiyak ng labis, sa lahat para sa iyo. Pero sa huli, ikaw ay nasa mabuting kalagayan, at walang sakit sa katawan. Kung hindi ka manloloko, ano ka nga ba? Tama, manloloko siya. Sinadya niyang mag-ahit ng buhok para mahabag ang lahat. At pagkatapos, nagtatangka pang maging kabit. Ang pinakawalang hiya ay ang mga taong katulad nito. Itinuturing ba niyang bulag ang buong mundo? Dapat nating ilantad ang mga taong katulad nito, nagsisinungaling sa buong mundo. Sino pa ang magtitiwala sa kanya? Ano ba ang alam niyo? May sakit si Wayne at ako ang nag-alaga sa kanya. May sakit si Wayne at napakasakit ng dinanas niya. Mayroon akong patunay mula sa ospital. At lahat ng ebidensya, huwag kayong maniwala. Kaya kong patunayan ito sa inyo. Miles,
Alam ng lahat, alila ka ni Wen eh. Kahit ngayon, namatay ka para sa kanya, hindi ako mag-aalinlangan. Nagagawin mo ang lahat para sa kanya. Ang lahat, ang pagpeke ng mga medical records. Ano ba ang hirap dun? Ito yun, palagi kang nasa tabi niya. Ang bagay na ito, malaki ang papel mo sa panluloko. Inaasahan mo bang maniniwala kami sa'yo? Ito yun. Mula simula hanggang wakas, lahat yun ay iyong nakakasuklam na plano. Si Wen, nakisabay lang sa pagpapanggap mo. Ang galing mo umarte. At ang kapal ng mukha mo. Sa hinaharap, inaasahan mo bang maniniwala kami sa'yo? Pwede kang hindi maniwala sa akin. Ginawa ko ang lahat, pero wala iyon kinalaman kay Wayne. Wen, mukhang talagang kahanga-hanga. Ang iyong kakayahang mang-aki, talagang hindi ko alam kung ano. Ang mahikang ginamit mo kay Miles. Para gawin siyang napakatapat at iyong alila. Bakit hindi mo na lang sabihin sa amin ang sikreto? Para matutunan namin lahat. Ang ganitong kakayahan, sinubukan din ba ito ni Kaiden? Lulu, ano ba talaga ang gusto mo? Kaiden, bakit ka galit na galit? Na, tumama ba ako sa sakit? Nasaktan kita, di ba? Lulu, isipin mo ang ating nakaraan. Dahil sa ating nakaraan, naging sobrang mapagbigay ako. Nasobrahan ba kita sa pagpapalaki? Ngayon, sumusobra ka na. Saktan mo si Wayne. Huwag mo akong sisihin. Hindi magalang. Tawag mo ba riyan ay magalang? Kaiden Lewis, hindi mo ba naisip kung bakit si Miles ay sobrang tapat kay Wen? Kung hindi sana, nagbigay ng pag-asa si Wen kay Miles. Magiging ganoon ba katapat si Miles? Kahit isang tapat na aso, hindi ganoon. Eksakto. Si Miles at si Wen, may pinagkasunduan siguro. Isang bagay na madilim. Hindi pa ako nakakita ng naglalarawan ng pangangaliwa. Sa ganoong paraan, nakakagaan ng loob. Si Miles, halatang kabit, ang nakasulat sa mukha. Gusto na niyang isumbong sa lahat. Narinig mo ba yon? Kaiden, alam na ng lahat. Sila ay nagkakamabutihan. Bakit ka pa nagkakaila? Pinipilit pa si Wen. Tumigil ka sa pagsasalita. Luluhod ako. Hoy Wayne, bumangon ka na. Bitawan mo ako. Miles, dapat pa rin tayong maglagay ng mas malinaw na hangganan. Wayne, bumangon ka. Ayoko. Kaiden, ang buong sitwasyong ito ay kasalanan ko. Kasalanan ko lahat ito dahil sa pagpilit sa video bago mamatay at sa paggawa ng account sa Weibo. Pinapubliko ko silang lahat. Huwag kang magsisihan sa iba sa akin ka magalit o magalit sa sinumang may galit sa akin. Talagang, hindi ko alam na hindi pala ako may sakit. Kung alam ko lang na hindi ako may sakit, hindi ko lang ihiwalayan kayo. Tigilan mo na ang pagpapanggap, Wayne. Hindi mo lang kayang tiisin si Kaiden. Ang paghina ng karera niya. Kaya nga, sinadya mong umalis, tigilan mo ang pagpapaputi ng sarili. Lumuhod ka, hindi yan maglilinis sa iyo. Lulu, ito ba ang gusto mo? Para makita ng lahat ng malinaw kung sino talaga ang mga taong kanilang kinaawaan. Ang tunay na pagkatao. Ano naman ang masama doon? Sa bagay na ito, nasa panig ako ni Lulu. Ang ganda at bait talaga ni Lulu. Ito ang mayamang dalaga na gusto namin. Hindi tulad ni Wayne ang sinungaling. Mas magaling siya ng husto. Kaiden, hindi ka naman bulag, di ba? Narinig mo ba yon, Wayne? Mag-apologize ka na sa mga kamera ng cellphone ng lahat. Humingi ka ng tawad sa lahat. Ako, Hindi. Wayne, huwag kang humingi ng tawad. Pag humingi ka ng tawad, ibig sabihin inaamin mo na ikaw ang may gawa ng lahat. Inaamin mong nagsinungaling ka. Talagang hindi pwede. Tumayo ka na. Ako na ang haharap sa lahat ng paratang. ang mga bagay na ito, Ako ang gumawa, hindi ikaw. Miles, ang dami mo nang ginawa para sa akin. Ayokong madamay ka pa. Ayokong mabaon sa utang. Ay, talagang puno ng pag-ibig. Si Wayne at si Mingyu, parang talagang meant to be. Kaiden, ikaw naman, parang outsider ka. Huwag mo nang sabihin, ngayon ko lang napansin si Kaiden. Parang siya na ang third party. Parang, anong ibig mong sabihin? Siyang tunay, tama ka. Si Wayne at si Miles ay magkasama pa rin. Si Kaiden, bigla na lang bumalik, nakikialam. Totoo. Si Kaiden ang third. Wayne, alisin mo ang marumi mong kamay. Huwag mong hawakan si Wayne. Lulu, nakaluhod na si Wayne. Ano pa ang gusto mo? Para payagan kaming umalis? Ngayong alam na ng buong mundo na siya ay sinungaling. Ang layunin ko ay malapit ng matupad. Pero si Wayne, may utang pa siya sa aking paumanhin. Huwag mong isipin na nagkunwari siyang himatayin. Makakatakas, siya rito. Ano ang gagawin mo para kaming palayain? Ano, Kaiden Lewis? Natatakot ka na ngayon. Sinaktan mo ako, nang iwan mo ako. Akala mo ba na hindi ka magbabayad ng anumang halaga? Akala mo ba na mahal pa rin kita? Makakatakas ka. Umaasa ka lang sa pagmamahal ko sa'yo. Basta palayain mo si Gavinan. Kahit anong gusto mong gawin ko, gagawin ko. Kung ginawa mo ito, tapos na sana ang lahat. Sa huli, gusto mo lang ang shares ko sa buy company ko.
Tingnan mo, alam mo naman ang lahat. Bakit ka nagpapanggap na tanga dito? Pinipilit mo akong gamitin ang panghuling baraha ko. CJ, ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Hindi, Kaiden. Yung kumpanya ng May, ito ang buhay mo. Kung hindi dahil, sa kumpanyang yun, hindi sana kita iniwan. Ngayon, ipagbibili mo. Hindi ba sayang lang ang lahat ng yun? Wayne, alam mo ba? Ang kumpanya ko, ano ang pinakamahalaga? Ang pinakamahalaga? Yung pagsisikap ko, ang isip ko, maaari nilang kunin ang kumpanya ko. Pero hindi ang isip ko. Pero kung magtatayo ka ng bagong kumpanya, magsisimula ka ulit sa simula. Sayang ang pagsisikap mo. Ang sinasayang mo ay hindi lang ang kumpanya, nawawalan ka rin ng oras. Ang pag-aalala mo sakin, Mas gugustuhin ko pang lumuhod. Hindi kita pabibigatin. hindi. Hindi ko hahayaan na maapi ka ulit. Wayne, bilisan mo, humingi ka ng tawad. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Humilig ng tawad. Humilig ng tawad. Tama na. Ipagbibili ko ang kumpanyang ito. Wayne, kung gusto mong protektahan ang sarili mo at ayaw mong humingi ng tawad, o ayaw mong ipagbili ni Kaiden ang kumpanya, may isa pang paraan. Anong paraan? Iwanan mo si Kaiden. Kayong dalawa habang buhay, hindi pwedeng magkasama. Pagkatapos, natural, hindi ka na magiging manluloko. At hindi na magdebenta ng kumpanya si Kaiden. Basta huwag kang gagalaw. Sa kumpanya ni Kaiden, kaya ko ang lahat. Wayne, Ikaw ang pinaglaban ko. Nais kong protektahan ng buong puso. Ano man ang gusto mong gawin, gagawin ko para sa'yo. Tulad ng ginawa mo noon, lumaban ng husto para protektahan ako. Maging mabuti ka, hayaan mo akong umalis. Wayne, ang tagal na nating magkasama. Kung dahil lang sa maliit na bagay na ito, tayo ay maghihiwalay. Ang ating mga nakaraang karanasan, para saan pa ang mga yon? Nakalimutan mo. Ngayon, ay ang araw ng ating kasal. Ano ang sinabi sa mga panata? Sa hirap man o ginhawa, sa mabuti man o masamang panahon, sa sakit man o kalusugan, mamahalin kita magpakailanman. Pangangalagaan ka. Pero, Wayne, alam mo ba, noon pa man ay nababahala na ako sa napakahalagang araw na ito. Walang makakasaksi sa aking kaligayahan. Buti na lang at narinig ng langit ang aking panawagan. Nagpadala ng napakaraming saksi. At lahat ng atensyong ito online. talaga? Ganoon ba talaga ang iniisip mo? Hindi mo ba naiisip na ako ang nagdala sa'yo ng maraming problema? Ang mga walang kakayahan lang ang walang problema. Nay, nababaliw ka ba? Makinig kayong lahat. Ngayon, ako si Kaiden Lewis. Ay napakasaya dahil ikakasal na kay Wayne. Ngayong nandito na kayong lahat. Napagpasyahan kong anyayahan kayo upang maging saksi sa aming kaligayahan. Ano man ang nangyari noon, maniniwala ako palagi kay Wayne. Sa buhay ko, siya lang ang minamahal ko. Ako, Kaiden Lewis. Minsan sinabi mo sa harap ng lahat na kinamumuhian mo si Wangxin. At ako lang ang mahal mo. Ano naman yon? Pasensya ka na, Lulu. Aminado ako, kasalanan ko ang lahat ng ito. Dahil sa aking pagiging makipot ang isip, sa aking kawalan ng pasensya, nang mawala si Wayne. Ako'y naging hindi na makatwiran. Ang dahilan kung bakit ako nabaliw, ay dahil mahal ko rin siya. Hindi ko hinihingi ang iyong kapatawaran. Sana lang, huwag mo siyang saktan. Walang kasalanan ang babae. Sinabi mong bitawan ko, bibitawan ko na lang. Sino ka ba? Akala mo ba ikaw ay isang dakilang bayani? Tigilan niyo ang pagkuha, lahat kayo. Ang lalaking ito, mula simula hanggang wakas, siya ang may plano sa lahat. Lahat tayo'y nasa kanyang kapangyarihan. Mga papet na ginagalaw-galaw. Kahit anong dami ng kuha nyo. Sa huli, tinutulungan nyo lang siyang promote. Kaiden, ang tuso mo, para bang mag-promote ng my company mo. Ginago mo kami, kaya lahat pala ito ay plano ni Kaiden. Naging mga piyon niya tayong lahat. Kaya pala ang prestihiyosong, may-ari ng Light Company, talaga namang ikinasal sa amusement park. Sinadya pala, para malaman natin. Isa itong bitag. Marunong talaga kayong maglaro. Sisihin ko ang sarili ko sa pagiging sobrang tiwala. Akala ko pa naman tunay akong. Kawawa naman kayong lahat. Ang totoo pala, nahulog na ako sa inyong bitag. Kaiden, kapag nakita kita ulit, pagagalitan kita palagi. Talagang hindi na kita. Tutulungan pa. Lahat, umalis na tayo. Umuwi na. Bakit pa natin sasaksihan ang kaligayahan nila? Tama. Dapat tayo ang unahin natin. Bakit dapat makisimpatya ang working class sa mga kapitalista? Tara na. Hindi kami makikisabay sa inyo. Susumpayin ko sila ng todo online para hindi na sila makataas ng ulo. Nasira mo rin ang phone ko.
Magbabayad ka ba o hindi? Magdadala ako ng megaphone araw-araw at susumpayin kita sa gate ng company mo. Ikakasal. Sasaksihan, kayo-kayo na lang maglaro. Hindi ba ako karapat-dapat na basbasa ng mga tao? Win, dapat matuwa ka na sibilisado ang lahat. Kahit papaano walang nanakit. Lulu. Masaya ka na? Ito ang bunga ng hindi mo pagmamahal sa akin. CJ. Kung ganoon, ang company ko, hindi mo rin makukuha. Tara na. Ikaw, Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? ikaw ang third party. Okay ka lang ba talaga dito? Hayaan mo na sila. Hindi mo ba mahal si Win? Hindi ako katulad mo. Kapag tunay mong mahal ang isang tao, ang gusto mo lang ay ang kanyang kaligayahan. Ang noble mo naman. Sa tingin mo ba talaga na magiging masaya silang dalawa? Isang kasal na hindi pinagpala at kinamumuhian ng lahat. Magiging tunay bang masaya si Wen? Malinaw na gusto mong maging iyo lang siya. Pero dito, ipinipilit mong magpakita ng pagiging mapagbigay. Ang pag-ibig ay tungkol sa pagmamay-ari. Hindi ka ba nagpapanggap? Wala kang hiya, akala mo kung sino kang mabait. Eh ano naman? Kahit papaano, hindi ako nagsisinungaling sa sarili ko. Ikaw. Binabalaan kita. Kung sasaktan mo ulit si Wine at malaman ko, papatayin kita. Hindi ka rin ba makitid ang pag-iisip? Makipartner ka sa akin, ikaw kay Wangxing. Ako kay Likyang. Lahat masaya, maganda 'di ba? Anong gusto mo? Bagong henyo sa Technalay, si Kaiden Lewis. Tinatanong dahil sa paggamit ng iskandalong romansa para sumikat at kumita ng malaking pera. Kamakailan ang mga ulat sa media ay abala sa mga alegasyon tungkol kay Kaiden at sa kanyang unang pag-ibig na si Wen, isang malungkot na pag-ibig na may karamdaman, ay nalaman na peke. Wayne. Bakit ang aga mo nang gising? Ako pa ang dapat magtanong yan sa'yo. Mas maaga ka ngayon kaysa dati. Ano ng problema? Wala. Nitong mga nakaraang araw parang hindi totoo ang kaligayahan ko. Parang nananaginip lang ako. Natatakot ako na kapag nagising ako. Malalaman ko na patay na pala talaga ako. Lahat ng ito ay huling sandali ko na lang. Ako ba ang nagpa-feel sa'yo ng ganoong kawalan ng katiyakan? Hindi, Kaiden. Dahil masyado kang mabuti. Pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang mangyayari. Si Lulu na naman ang may gawa. Lewis, may problema po. Nakita ko. Nasa park kami ni Wayne nang maikutan kami. Hindi po, yun Lewis, mas malala. Mas seryoso, kaysa dito. May nangyari ba kay Wine? Ang stock ng kumpanya natin, kagabi lang, bumagsak ng 80%. Ano? Naglalaro na naman si Lulu. Opo, and Lewis. Puno ang internet ng, kayo po at si Miss Wine, ay ikakasal sa park. Sinasabi nila na si Miss Wine, ay niloko ang simpatsya ng lahat. Lahat ay minumura siya, at isinasama ka, tinatawag ka ring sinungaling. Kaya nga, nasira ang reputasyon ng kumpanya. Nakakagalit. Isang grupo lang sila, ng mga walang modo, naniniwala sa lahat ng naririnig. Ano po ang gagawin natin, Ina Lewis? Kung hindi po kayo maglilinaw, baka po mamayang gabi, ang stock ng kumpanya, ay tuluyang mawawalan ng halaga. Maglilinaw ng ano, makinig kaya sila. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo silang mag-ingay. Kapag lumipas na ang gulo, makakalimutan din nila yan. Ang pinakamahalaga ngayon, ay huwag malaman ni Wayne, ang tungkol dito. Mag-utos ka sa isang tao. Naputulin ang internet ni Wayne. Opo, sir.
Nasaan ang bahay ni Lulu? Bakit bigla na lang nawala ng internet ang phone ko? Wene, dumating ka rin. Lulu. Nakikiusap ako, pakawalan mo si Kaiden. Pangako, iiwan ko siya. Wen, ang nararamdaman mo para kay Kaiden ay tunay na tapat. Ayoko lang na madamay ang mga inosente. Hindi ako, kasing dakila ng iniisip mo. Ang ibig mong sabihin ay para ikumpara sa hamak na sarili ko. Hindi. Alam kong hindi ako, karapat-dapat sa'yo. Wala akong angking dugong maharlika. Isang mayamang tagapagmana. Hindi ako kasing ganda mo. Wala rin akong kaalaman o tapang mo. Alam kong kung ikukumpara sa'yo. Hindi ako karapat-dapat kay Kaiden. Wen, ano ba ang pakay mo, Rito? Sabihin mo na lang ng diretsahan. Pumunta ako para makiusap. Nakunin mo si Kaiden. Ang pagsasama ni Kaiden sa akin ay makakasama lang sa kinabukasan niya. Kaya nakikiusap ako, huwag kang makialam sa kumpanya ni Kaiden. Maaari akong umalis ngayon din. Mawawala ako sa mundo niya. Seryoso ka ba o nagsisinungaling ka sa akin? Sumpa ko. Pag sinungaling ako, kidlat ang sumpain sa akin. Wen, talagang humanga ako sa'yo. Pero paano kita paniniwalaan? Dahil siguradong sigurado ka. Ganito na lang. May mahal ka naman, yung kaibigan mo mula pagkabata. Matulog ka sa kanya ngayong gabi. At paniniwalaan kita. Ano? Niloloko mo ba ako, Lulu? Sinusubukan mo lang na manalo sa away na ito. Hindi mo naman talaga iniisip yon, di ba? Wen, alam mo kung ano ang ayaw ko sa'yo. Yung ganitong pagpapanggap na mahina. Mga adult na tayo. Bakit pa magpapanggap na dalisay? Mga tulad lang ni Kaiden, ang maloloko mo. Naiintindihan ko na ngayon. Ang green tea na pakulo, palaging gumagana sa mga lalaki. Ang pagkakamali ko ay ang pagiging mayabang ko. Naiisipin kong babaguhin ang mga patakaran para sa akin. Lulu, kumalma ka. Sinabi kong aatras na ako. Hindi. Wen, hindi ako naniniwala sa mga pangakong hungkag. Kung gusto mong maniwala ako sa'yo, kailangan mong gumawa ng aksyon. Bakit mo ako pinipilit? Pinilit mo ako. Wen, tigilan mo na ang pag-arte na, kawawa at kahabag-habag. Ikaw at si Kaiden, sa kasal niyo sa parke, hindi mo ba naisip na mas kahabag-habag ako? Ano ba ang inaarte mo? Ayaw ko, hindi papayag si Miles. Ganon ba? Miles, lumabas ka at kausapin mo siya. Meles, ano nang ginagawa mo rito? Pinagplanuhan ninyo ito. Kasabwat mo si Lulu. Ikaw. Wayne, pasensya na. Mahal na mahal kita. Kaya kailangan kong gawin ito. Ano nang pinagsasabi mo? Hindi ba't mga matalik na magkaibigan tayo? Wayne, pakinggan mo ang puso mo. Hindi mo ba talaga alam ang nararamdaman ko? Anong matalik na kaibigan ang papayag na matawag sa titulong kabit at makipagpanggap sa'yo? Anong matalik na kaibigan kapag may sakit ka ay magtatrabaho ng walang tigil at mananatili sa tabi mo? Masyado akong naging tanga. Akala ko talaga wala kang hinihinging kapalit. Kasalanan ko ito. Babawian kita. Gagawan ko ito ng paraan, okay? Hindi. Wayne, hindi na talaga ako makapaghintay. Tatanungin lang kita ng isang bagay. Nagustuhan mo ba talaga akong hindi kailanman? Miles, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Wala na akong magagawa. Ano nang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Wayne, Kaiden, narito ka na. Wayne, huwag kang matakot.
Wen, niloko mo ako. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na pumunta ka rito, hindi para sabihin kay Kaiden? Napakababa mo. Tama na. Kung hindi dahil sa agad na nalaman ng mga tao ko kung nasaan si Wayne. Ano ang balak mo? Kaiden, ang kapal ng mukha mo. Na nahanap mo siya. Miles, nababaliw ka na ba? Ano ba ang balak mo? Gusto ko lang makulong. Kaiden, pagod na ako. Gusto ko na lang mawala sa mundo ni Wayne. Huwag mong isiping palalayasin kita. Teka. At siya, isama mo rin siya. Kaya kong patunayan. Siya ang nagplano nito. Kaya naman pala niloloko mo ako. Lulu, tama ka. Magtulungan tayo. At maglaho sa kanilang mundo. Di ba maganda yon? Hayaan mo na lang silang mabuhay ng maayos. Pwede rin tayong magsimula ng bagong buhay sa bilangguan. Di ba ito'y isang uri ng kaganapan? Miles, Mabuhay ng maayos kasama si Kaiden Lewis. Nais ko ang iyong kaligayahan. Miles, Wayne, hayaan mo na sila. di ba natin siya maililigtas? Matibay ang ebidensya laban sa kanya. Ito'y may tuturing na pag-surrender sa sarili. Pwede siyang mabigyan ng mas maikling sentensya, pero hindi pagpapawalang sala. Tara na, ihahatid ka namin pa uwi.